Mayong buntag happy Sabbath sa tanan. Happy Sabbath. It's a blessing for me nga mo'y maghatag kaninyo o kanang mensahe nitang nasa kabuntagon, although impromptu ni siya, so wala gid ko kayo katunan pero nag-prepare nila nako pero wala pa ko katunan kay wala ko ga-expect nga maka-mensahe ninyo nitang nasa kabuntagon. Pero in God's will, in God's time man nga ba ko yung mensahe ninyo karon ato ni siyang himuon nga mahimo kinindot nga mensahe nitang nasa kabuntagon mga kaigsunan. So ang atong uluhan karon mga kaigsunan nagtupiko kini og the power of humor in the Bible. O sa Binisaya pa mga kaigsunan, ang gahom sa katawanan diha sa Biblia. So nanay mga kaigsunan no, kaysa ato ang kinabuhi mga kaigsunan, makahimamat gyud ta og mga tao nga naay gitawag nato og sense of humor. Nga sa ilahang pagkatao mga kaigsunan, naa sila sa ilang gesture, sa ilang expression, nga mutan-aw pa lang ganita nila daan, makatawa na ta sa ilang mga naong. O bayon man sa ilang paggawi or sa ilang mga gesture o mga expression. So sa Biblia mga kaigsunan, naa di ay pudning humor o ang katawanan diha sa Biblia mga kaigsunan. So atong tunan mga kaigsunan ug unsa ang paagi sa Ginoo o unsa ang mga paagi sa mga disipulo nga ilang napatunan sa una sa panahon ni Jesus Christ o unsa ang pasabot sa humor nila dito nila o kanato karon mga kaigsunan. So the power of humor in the Bible, it says exploring the role of laughter and joy in our faith through biblical teachings. So sa atong kinabuhi, makayon ta nga sa katao na siya sense of humor. The way nga pakatawa sa nimo, the way nga something like imo ra siyang tan-awon, makatawa na dayon ka, something like isa pa ganin niya katawa, makatawa na ang tanan. So naapo na siya magkaigsunan. Pero atong tunan karon magkaigsunan o atong explore ang role o sa kabulhaton o unsa gyud ang tinuod nga meaning sa laughter o ang kalipay diha sa biblical nga pagtudlo ni Ginoong Hesus. So una magkaigsunan, a time for laughter. Oras sa katawa, mga kaigsunan. Kay sa tanang panahon ninyo man nga laughter is the best medicine. Kaysa atong pagkatawa, makaingon man nga, once na makatawa ka o smile ka sa imong tibuok kinabuhi, dili ka tiguang tan-awon mga kaigsunan. Once na mo smile ka, makita ka sa imong facial expression nga nalipay ka, makaingon ka sa imong kagalingon nga wala ka ni tiguang, kung dili ang imong facial or imong pagkatao nagpabilin sa pagkabatanon. Mao na atong gituuhan mga kaigsunan. So a time for laughter. Sa tanang panahon, sa tanang oras mga kaigsunan, pwede ta makatawa. Pwede ka nagsun sa simbahan, sa gawa sa simbahan, anytime pwede ta mo katawa mga kaigsunan. Pero ang the big question, kung mukatawa ka, kung naa sa panahon sa kasub-anan. Or sa time nga ikaw lang usab mukatawa ka, nyo, makatubang ka sa sabi, mukatawa ka sa magalingon, dako na siyang question. Makatingala na yung silingan lang, ano katawa mo siya, naa siguro siya gabay. So, a time for laughter. Number 1, time to weep. Moments of sorrows and mourning. So, narin po times mga kaigsunan na, diba, makabati man ta o kasubo, makabati ta nga mahitubos ta, muhilag ta, mag-murmur ta sa pagkagalingon, magbagulbol ta, pero mga kaigsunan, ang itudlo ni Jesus Christ nato, nga sa time nga mag-murmur ta o maghilag ta mga kaigsunan, ato na siyang bawion. Kaya ato itong mga saying mga kaigsunan nga once karong adlaw magsikag hilak, the next day ipuli nimo ang kalipay. So mao po na siya usa nga gipahatag nato ni Ginoong Hesus mga kaigsunan nga sa time nga maghilak ta na iipuli nga kalipay. Pero na po yung contrary ana mga kaigsunan nga kung once malipay ka sa una, sa panahon nga moabot ang panahon naapoy tayo na maghilak ng mga kaigsunan. Bali-bali naman na siya ang kinabuhi. Ang atong kinabuhi, muna na siya gigid. Naay tayo nga nata sa ubos, napoy tayo nga nata sa ibabaw. Maupo siya mga kaigsunan. Natay tayo nga maghilak, napoy tayo nga magkatawa mga kaigsunan. Depende na nasa atong sitwasyon. So ikadwa, time to laugh. Time nga makatawa ng mga kaigsunan. Balik ko din siya nga, times of joy and merriment. No, nadyo tayo nga magkatawa ta, naday tayo nga malipay ta, magsadya ta.
Magsadya ta kay niabot man ang kalipay, niabot ang maayong butang sa atong kinabuhi, nagsadya ta kay Sabat day na nun. Nalipay kang tanan kay Sabat day na nun, makapahulay ta sa atong mga pagsulay o mga kahipintos sa kinabuhi natong na tagamtaman nining kalibutanan. Ikatulo, time of thanksgiving, a celebration and expression of delight. So ano sa mga kaigsunan, no? Sa ito rin promotional talk, naman tayo mga tema sa kinaunahan is all about evangelism. No? Evangelism ba? Ikaduha is investment. Mura ikatulong investment. Birthday. Sabat, school improvement. Ikatulo is investment. Ang ikaw pa is thanksgiving. So sa time sa thanksgiving mga kaigsunan, dili kita angay nga magbukot. Sa time nga maghimo kag katiguman sa pagpasalamat sa Ginoo, we should be grateful and thankful to the Lord. Magmahimayaon ta mga kaigsunan, magmalipayon ta kay niabot ang time nga makapasalamat pa ta sa Ginoo. No mga kaigsunan, no. Napay time nga unapay mga panahon nga makapasalamat pa ta sa Ginoo. Kung wala na, hindi wala na pud mga kaigsunan. Okay, next. Laughter as medicine. Ang pagkatawa o ang paglipay sa pagalingon usa ka medisina. No, dito taan ang mga kaigsunan. Kay walay medisina nga once nga ikaw masulubon, nga i-intake nimo sa imong kagalingon, nga mahimo kang malipayon. Once nga magpasulubon ka, wala kay medisina, inom ka niya o bisag sa mga tambal para makapahimo sa imong kalag nga magmalipayon. Number 1 point of view. Proverbs 17:22, it says, a joyful heart is a good medicine. Kapag kapalipayon sa imong kasing-kasing, maoy, maanindot o maayong medisina sa imong kalag. No, mga kaigsunan nga, atong paningkamutan sa atong kagalingon nga, moabot man ang kasub-anan sa kinabuhi, moabot man ang mga pagsulay nga mga imong tanga, mo give up na ko, muhila ko, pero igingon sa Ginoo mga kaigsunan, nga ang atong kasing-kasing diha nagsugod, diha mukulbo ang atong pagkamalipayon mga kaigsunan. Once ang atong kasing-kasing himuon atong malipay mga kaigsunan. Kung atong himuon ang kalipay nga atong tambal mga kaigsunan. Kung ang tambal mga kaigsunan wala makita sa tambal nga mga medisina, wala makita sa mga tablet or mga bisag unsa pa nang nun, bisag unsa pa mga herbal, ang tambal para malipay atong kasing-kasing, magbalik ang atong pagkamatay sa atong kasing-kasing, anaa kang Ginoong Hesus mga kaigsunan. Ikaduha, lifting the spirit o pag-alsa sa espiritu mga kaigsunan. Ang pag-alsa sa espiritu mga kaigsunan, makaingon ka nga gibayaw ka ngadto sa langit tungod sa kalipay. Daway bitaw nga atong i-example. Wala may mukha na to bloto ay no. Wala no, kay bawal man nato. Usa ka higayon ana mga kaigsunan sa lain nga patinuhan mukha man sa loto. Kung ikaw mahimo nga kana makadaog ka og milyones nga kwarta mga kaigsunan, di ba? Musinggit ka, mulukso ka sa kalipay tungod kay nakadawat ka og ingana kantidad nga kwarta, mga kaigsunan nga murag gibayaw ang imong kagalingon, gibayaw ang imong espiritu tungod sa kalipay. Tungod sa kalipay nga nakadawat ka og ingana ang kantidad nga kwarta. Pero sa ato nga mga Kristohanon mga kaigsunan, kita nga mga Adventista, dili kwarta ang makapalipay nato mga kaigsunan. Kundi ang makapalipay nato mga kaigsunan, ang butang malangitnon nga gihatag ni Jesus or si Ginoong Hesus gyud mga kaigsunan, ang kalipay ng atong heart o atong kasing-kasing. Laughter has the power to uplift and revive. No, maka-revive ang pagkatawa mga kaigsunan. The way nga maghilakta, the way nga ang soreness mungari sa atong kasing-kasing o atong kagalingon, the way nga ato na siya to lift up through prayer and laughter. Laughter is the best thing that we must do to revive our sorrowness in our hearts. No, ma-revive sa laughter ang atong mga gipambati. The way nga mo smile ta, the way nga atong tun-an ang pulong sa Ginoo, mahimati nato mga kaigsunan, atong mga plagan nga unsa gyud kamaayo ang Ginoo nato mga kaigsunan. Iya ipasabot ka nato ang purpose sa laughter mga kaigsunan. Ikatulog, nourishing the soul. Kung na may nourishment sa atong mga lawas, naapoy nourishment sa atong kalag. Atong kalag mga kaigsunan. Nagingon, laughter can provide spiritual sustenance.
So, makaprovide siya mga kaigsuunan ng espirituhanon na magsustento sa atong panginahanglan ng mga kaigsuunan. Kaya ato pang kita ko ganina, dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kung dili mabuhi sa matag pulong nga naa sa atong Ginoo mga kaigsuunan. No? So, ang nourishment nga atong gitinguha mga kaigsuunan, dili lang kay nourishment sa atong body nga dawi ta mukaon sa mga healthy foods, sa mga food nga gi-provide or wala gi-forbidden kanato mga kaigsuunan sa Ginoo. Pero naapod mga kaigsuunan, the way nga mukatawa ta, maghatag nato og nourishment sa ato ang body, dili lang sa atong body kundi sa atong kalag. Kaya atong kalag mga kaigsuunan, kita buhing kalag man ta, magmukatawa ta, maghatag kag nourishment atong ampingan atong kalag kay kaning templo sa Ginoo. Dawin po nga atong ampingan ni pinaagi sa pagkatawa nga ma-afflict atong soul, ma-nourish atong soul, dawin nga ato pong ipalagahan ang templo nga gihatag sa Ginoo. Okay, sunod. Jesus and His parables. So, si Ginoong Hesus mga kaigsuunan sa unang panahon, naaday po sense of humor. No? Naagani po tayo nga dawin bitaw nga ang tao magkuan sa Ginoo, dili siya tuuhan, natawan lang siya tungod kay ang iyang ipangbuhat na sobra kami milagroso. Pero kung atong basahan mga kaigsuunan, just kuan lang kanay sort of review sa Lucas. Dawin bitaw nga kanang parable nga gikuan ni Ginoong Hesus na iyang gibuhi ang usa ka babae nga natulog lang, pero ang tuo sa ubang mga tao nga patay na siya. So nagtumawag tayo ng mga kaigsuunan na matawa ang mga tao. Kaya ang ilang pagtuo, ang babae, patay na. Pero ang Ginoo nag-ingon na natulog lamang ang babae. So gikatawan siya mga kaigsuunan, gikatawan siya sa mga tao nga, wa man ay klaro ng tawhana, patay na ng bayhana, pero ingon na nila natulog lang, iyang pabangunon. So nangatawa ang mga tao mga kaigsuunan. So mapo na sa panahon ni Jesus Christ, na ay mga bugal-bugal. Naibugal-bugal ng katawa. Sa ato pong panahon, naapo na yung mga kaigsuunan. Nga kitang mga Adventista, mo spread ta sa gospel sa Ginoo, ang katawan na ta. Katawan ta nga, na about ng Adventista, di na tinuod, mga baboy, mga tawaan na ta. Si Jesus Christ gani, ikatawan siya nga iyang gibuhi ang dalaga. Pero the way nga gibuhi ang dalaga, usa ka great controversy, usa ka great miracle nga iyang ipakita sa mga katawhan nga kung sa yun ka tinuod ang iyaha. So mga kaigsuunan nga the way on the ways ato ang wali ato ang matakol unsa ang kalahian sa maayo sa nautan na sense of humor. So Jesus and His parables, humor in parables. Jesus often used wit and humor to convey profound truths. So, sa mga parabulo o sa Bisaya pa mga kaigsuunan, mga pasumbingay ni Ginoong Hesus, napunin siya pasumbingay about sense of humor. Nga ito mabasa sa Biblia. Na dili na ito masabtan dali-dali lang, masabtan na ito through deeper meaning, to deeper thoughts, nga makita na ito kung sa'y pasabot niya about sa mga parables of sense of humor. Ikaduha, connecting with people. His parables resonated with audiences through relatable imagery and light-hearted moments. Nasa iyang pagtudlo mga kaigsuunan, gigamit niya ang parable through sense of humor nga makarelate ang audience. Na relatable na po sa iyang mga ipagtudlo through imagery and light-hearted moment. Kaya po yung uban nga maghatag na po sila og sense of humor, maghatag sila katawanan. Pero ang katawanan makahatag og kasakit sa tao. Di ba naman uban nga ang mga makasakit ka og sa katao. So si Jesus Christ, gihimo ni siyang parable or iya siyang gihimo nga usa ka sambingay para ang tao dili madali-dali nga masakitan, mga kaigsuunan. Ikatulo, teaching deeper lessons. Naging laughter open hearts to receive spiritual insights. Nga ang pagpakatawa mga kaigsuunan makapaabli sa atong kasing-kasing. No, kaya natin tayo man na sa katao. Kita sa atong mga classmates, atong mga kailan. Naman dito tayo mga sense of humor, pero nahil lang yun ubang mga tao gawin nga mga sila o sense of humor. Ay, once na sila sa circle of friends,
bisan man ang imong amigo naa sa kasub-anan, mukatawa na lang siya kalit tungod kay imo siyang ipakatawa. So na po yung ibang mga tao ngayon ang mga kaigsunan na makapakatawa sila sa mga tao na naa sa kasub-anan, mga kaigsunan. Mao po na mga kaigsunan. Nga sa atong pag-alagad, we must use laughter and sense of humor in open hearts and receive spiritual insights. Dili lang kay sa gara-gara, dili lang kay sa mga bugal-bugal. Apan, ato siyang gamiton para ang spiritual growth sa usa ka tawo ma-lift up. Unya iyang pagsabot sa sense of humor is dili masukwahi sa atong Kristohanon nga pagsabot, mga kaigsuonan. Apan dili man malikayan na naikuban nga na ma-carried away po sa ilang sense of humor na pagkatawa, maabot na sa ubang butang na dili na maayo. Apan ato siyang pahinumduman, mga kaigsuonan. Sunod, laughter in worship. Ang katawa diha sa paghimaya sa Ginoo o sa pag-ambahan sa Ginoo. So una, praise. Pagdaing. Una, laughter can be expression of joy and worship. No, sa atong pag-worship, mga kaigsuunan, naiuban na, sa dili lang Panginoon ba, naiuban na musod sila og Sabat, bukod sila naon. No, bukod sila naon, kay dili masabot ay lang itsura nga, kung sa kayo lang gibati ron, lipay baka di sila tinuod nga Sabat na, or nagbukod sila kay daghan pa sila utang, daghan pa sila mga bayronon, daghan pa sila ibang bati-bati, or daghan mga problema sa kinabuhi. Pero, nabi ba mga tao nga suda nila sa simbahan, grabe ka smiley face, no, mga kaigsunan na sa pag-praise o sa pag-praise sa atong Ginoo, di kinahanglan nila yung mga kaigsunan ang atong mga expression, mga kaigsunan na makita sa atong mga naong, mga kaigsunan nga. Laughter can be an expression of joy and worship. Na ang pagkatawa, usa ka expression sa usa ka tawo nga mapakita niya unsa siya kalipay nga nagdayeg siya sa Ginoo. Pero, in contrary, dili pasabot nga nalipay ka, nasugaan na po sa kalipay, alam, magsulok, magsayang, wala sa simbahan. No, pakita ni mo true expression ra. Dili mo pakita nga nalipay lagi ka nga, nasugaan na po lagi mo pagkalipay nga, magsayo-sayo na kasud sa simbahan, in contrary sa ato ang tinuuhan, mga kaigsunan. So ikaduha, celebration, pagsilibrar, mga kaigsunan. Joyful laughter can be a form of celebration. No, kaya kung celebrate ita birthday, ita malipay. No, malipay kita, mag-celebrate ang birthday, anniversary, gathering sa mga ginikanan, sa iyang kalibok ang mga anak, mga reunion. Ang laughter good may magpauna. No, kaya gusto po mag-celebrate ako sa ka-anniversary, mag-celebrate ako sa ka-big celebration din. Ang imong na ang puro namugot. No, dili po na siya maayo, mga kaigsunan. Dapat, kung natay celebration, mga kaigsunan, atong i-show ang atong expression through smiling face and laughter in our hearts. Ikatulog, community. Shared laughter can foster a sense of belonging. So, mapwede siya, mga kaigsuunan. Nakalabitaw natin yung mga bisita sa laing mga churches or natin i-invite ng mga bisita. Ato ipakita nga malipayong ta, hindi kayo ato ipakita nga nagbukot ta, kay ma-offend ba yung sila, mga kaigsuunan. No? So, community, the way nga makonekta sa atong community, mag-invite ang mga tao, maghatag ta o gospel sa Ginoo through crusades, general na siya, or overall the country, or overall sa ato ang province, atong ipakita ato ang pagka-Kristohanon through shared laughter and sense of belonging. So man, mga kaigsunan, kay may ito tag katawa, tag smile ta sa ato, mga kaigsunan, makayon sila, uy, buutan na sila. Feeling na ako nga nabilong ko ni ini na sekta, feeling na ako nga nabilong ko ni ini na community. So mga po na siya, mga kaigsunan. Okay, next. Okay, so mag-focus sa karon. Niwa ta sa ato ang next topic. Humor in the church. Naman tayo humor outside the church, naman tayo humor inside the church. So number one, there are 4 points of views. Number one, appropriate humor. So na tayo appropriate, na po'y unappropriate. Mga kaigsuunan. Kaya kung ato bang buot pasabuton, literally nga ka ng pag-understand sa sense of humor, mga kaigsuunan, na tayo mga basihan. Na ay good, na po'y bad. Na ay Christian humor, na po'y unholy humor, mga kaigsuunan. So, naran na nato, mga kaigsuunan, kung asa ba nato parang unholy ba ta or sa Christian na humor. So, sa appropriate humor, na ingon diri, laughter can edifies and brings people together. No. Ang humor, mga kaigsuunan, sulod sa simbahan,
can lift up, can edifies, and brings people together. So kung dili day ang imong humor day dili ka lift up o tao, dili ka brought together, it means ang imong humor is bad. No, mga kaigsunan, ang imong humor is dili maayo sa imong isig ka tao. Kay nakapahingubos man kago sa katao. No, nabitaw sa mga igsuon sa mga kaigsunan ron nga nasa may sense of humor, itatanga may sense of humor, pero the way nga ilang i-lift up ang sa katao, madaw na nung tungod sa ilang mga ipagsulti. No, ma-hurt na nung sa katao, dili na nung musimba, tungod sa usa ka butang, na abi nila, tinuod na ito, pero joke na ito. No, di ba na yung mga tao nga lang, magwali magani ang pastor, may siya, kuha magani siya mga jokes, pero na yung ba na masakitan. No, pero na po na sa mga tao, masakitan sila gali. So, ikaduha, avoid offenses, or avoid offense. Na atong joke i-avoid ang mga offense dili sa sulod sa simbahan. Nga ma-offense ang sa katao nga makapahimo nga mawala siya sa pagkalagad. Ikatulo, uplifting spirits. Nga ma-uplift atong spirits mga kaigsuonan, that is a proper or appropriate humor inside the church. Nga the way nga mga tao katawanan, ang katawanan makahimo sa pag-uplift sa usa ka spirit sa usa ka tao, dili kay makapadawon sa usa ka tao. Ikatulo, ikaw pa, last, a delicate balance. Dapat mag-balance din mga kaigsuonan. Dapat kay sense of humor sa gawas, dapat kay sense of humor sa sulod, dapat i-balance nato aron na walay tao na mahilubos ka nato mga kaigsuonan. By maintaining the reverence while embracing the gift of laughter. Natay gift, dahatag mga gift sa talent nato, gift sa atong halubilo, dapat ay gift of laughter. Apan lang, kung atong gift of laughter is itong gamiton sa bad things or bad habits, mo na siya sa karason na dili malipay ang Ginoo. Kung atong gamiton ang gift of laughter sa maayong pamaagi sa Christian way, then the Lord will be happy for us and accept us as His child. So God, wise use of humors. So una, discernment. Carefully consider the appropriateness of humor. So ano siya? Appropriateness of humor. Dapat ato nung i-appropriate ang atong pagpakatawa sa atong usa ka igsoon. So atong mga kaigsuonan. Then sensitivity. No, kailangan sa isahay nga ang tao, mukalit lang siya o pagpakatawa, pero ang usa ka tao, ang iyang sensitivity bitaw mga kaigsuonan, dali na siya ma-hurt, dali na siya masakitan, dili mo siya maingon nga naghatagan niya joke para makapagkatawa sa ubang mga tao, pero wala niyo gi-focus kung unsa gyud na deep inside niya. So dapat ato nga dahil ikuan makaigsunan ang sensitivity sa usa ka tawo kay different types of sensitivity mata. Nayuban sensitive ra kaayo, nayuban mawala ra, nayuban mga import kaayo, nayuban mga nonchalant ra. So mao pala siya makaigsunan. Avoid jokes that could hurt or end of others or offend others. Next, edification. Use humor to build and encourage. Atong gamiton ang pagpakatawa mga kaigsunan sa pag-encourage sa ubang mga tao. No? Anang di nato makuha mga kaigsunan kung saan di nato paggamit sa humor. Next, embracing the gift of laughter. Joyful worship. Laughter can be a form of worship and celebration. No, di ba? Ito ganyan ang mga kaigsunan. It is a form of worship and celebration ang pagkatawa. Strengthening bonds. Shared laughter can foster deeper connection. No, makapastrength siya. Although natin mga weakness and strength, but kung ato ni siyang himuon nga strength, mga ito makaigsunan, ato ni siyang mahimo nga ato ang advantage, isip ng mga worshiper ni Christ or mga Christian soldier ni Christ, mga kaigsunan. Spiritual nourishment, humor can uplift the soul and provide healing. So ang laughter, maka-provide of healing mga kaigsunan. Na sa imong kasub-anan, makahimo siya sa pag-uplift sa imong soul, makahimo siya sa pag-ayo sa imong kasub-anan mga kaigsunan. Nga daw bitaw, i-try nito na itong imagine nga nata sa kasub-anan, once na mauna-una dito na ito ang mga butang na makapalipay na ito mga kaigsunan, mawala naman ang tanan, di ba? Mawala na ang mga problema, basta ato na siyang ikatawa mga kaigsunan. Okay, sa Testimonies for Church, page 3, paragraph 241, it says, jesting, joking, and worldly conversations belong to the world. No, jesting and joking and worldly conversation belongs to the world. You know, naaragid siya sa kalibutan.
Kung mga itong lahat ang langit, wala na dyan na siya mga kaigsunan. Ang atong mga pagpapatawa, ang atong mga jokes, mga jestings, o mga binuhatan mga dautan, o atong mga pinulungan, na dawin nga kita magpulong, bigyan na lang sa kalibutan mga kaigsunan. Christians who have the peace of God in their hearts will be cheerful and happy without indulging the lightness of or frivolity. Sa kakristuhan ng mga kaigsuunan, makahimo siya sa pagkatawa, makahimo siya sa pag-lift up sa iyang soul through the words of God and not in frivolity. Dili sa pagpakasala mga kaigsuunan, dili sa kalibutan. Kaya naman ba nga, naayo ba nga, moingon sila, nakakalipay, mga to sila, na sila sa sorrowness, na sila sa kagulangan, gusto nila mawala ang problema. So mga to sila kalipayan, kahilayan, gusto nila mga to. Pero kita nga mga Kristohan ng mga kaigsuunan, dili nato makita ang kalipayan sa kalibutan. Kung dili makita nato sa atong Ginoong Hesus. O na pa? While watching unto prayer, they will have the serenity and peace which will elevate them above and superfluities. So mga kaigsunan, no, nga sa pag-ampo lang yun mga kaigsunan, makita ang tinuod nga kalipay o kang Hesus. Ano pa? Second to the last, all frivolous words, all lightness and trifling and enticements of the enemy to deprive you of spiritual strength. Bring yourself against the devil in the name of God of Israel. Trim your lamps and keep them burning, that wherever you may go, you will reveal in speech and actions precious rays of light. Nasa atong pagkinabuhi mga kaigsuunan, muabot man ang pagsulay, muabot man ang kahigwaos, muabot man si Satanas sa atong kinabuhi. Remember, nga na si Jesus, nag-uban ka na to. We must brace ourselves against the devil in the name of God of Israel. No, atong di siyang i-brace, atong huktan nga si Jesus na anak na to para makasugatot ta sa kanang mga kahilayan sa kalibutan. Trim your lamps and keep them burning, and wherever you may go, you may reveal in speech and actions precious rays of light. Kita ang sanag sa kalibutan. Kita ang nagdala sa suga sa kalibutan. Muna siya mga kaigsuunan na ang atong suga, bitaw mga Kristiyan. Kapag mo sa lampara, bitaw, ato man siyang triman, no? Bitaw suga. Ato siyang triman para musiga siya o dako. Sumapa na siya mga kaigsuunan nga, we must trim our lamp para musiga siya o dako. Ato na siyang panikamutan na naay oil sa atong lamp permente, nga ang atong binuhatan, atong binulungan, atong mga gesture and expression, makita sa tao na kita tinuod ng katawhan sa Ginoo. Muna siya gisuwat sa Testimony for the Church 9, paragraph 133. So sa katapusan mga kaigsuunan, sa gibasa sa itong igsuon ganina, ang Ecclesiastes 5:6 nag-ingon, it is better to hear the rebuke of the wise than for a man to hear the songs of fools. For as the crackling of thorns under a path, so is the laughter of the fool. This is also a vanity. O sa Bisaya pa mga kaigsuunan, labi pang maayo ang pagpamati sa pagsaway sa manggialamon kaysa sa katao sa pagpamati sa awit sa buwang-buwang. No, mas maayo pa ang mga kaigsuunan mga atong pamation ang pulong sa Ginoo o atong badlungon ang usa ka wali sa usa ka igsuon o sa atong usa ka tawo sa pagsuway sa manggialamon. Kaya may manggialamon mga kaigsuonan nga dili na uto Ginoo. Nato gawin nga mag-report sa i-connect nato sa estudyante. Gawin nga mag-report kita ang estudyante, dili na siya magpa-correct. Dili na siya stand corrected. Gusto na niya nga siya ang correct. Mas maayo pag Ginoo mga kaigsuonan nga ato siyang i-correct the way nga maminaw ta sa gesture or sa mga jesting or joking sa usa ka tawo nga buang-buang. No, mga kaigsuonan. Kaya daw maminaw ta sa usa ka tawo buang-buang, daw po naminaw ta sa mga bugal-bugal nga mga pinulungan. No, hindi maadam mo nato mga kaigsuonan, which is dili ganahan si Jesus anak. Sa size, nag-ingon, kay sama sa piti-piti sa mga hunok sa ilalong sa usa ka kulon, ingon man sa pagpakatawa sa bangbuang, kiniusab kakawangan man. No? So kakawangan mga kaigsuonan na magsulti ang mga dili maayong butang, magsulti tao mga pahimo sa tao nga dili maayo para niya, magsulti tao mga jokes na dili maayo sa atubangan sa Ginoo, kana kakawangan lang.
So kana magaling makaigsuonan ang makapahimo nga dili ta maluwas sa ikaduhang kinabuhi nga Ginoong Hesus nga atong gihatag kanato. Din ayaw na lang. Ayaw na lang pag-joke. Ayaw na lang pagpakatawa. Magpakatawa mga ni ka in an appropriate way. Magpakatawa mga ni ka in an appropriate way nga nasunod sa kabalauran sa Ginoong Hesus. Kaya kung dili ka malangit tungod ng anak ng mga butang, malangit ka tungod kay wala ka nikaon sa mga gidanilit sa Ginoo. Malangit ka tungod kay gisunod mo ang kabalauran sa Ginoo, ang Ten Commandments. Malangit ka kay gigugma ang imong sugatawo. Malangit ka tungod kay imong gigugma ang Ginoo. Pero ang sa karason nga nung dili ka malangit tungod sa imong mga pinulungan, din ayaw na lang. Magsineryoso na lang ka sa pag-alagad sa Ginoo. Kung mao mga ang mga butang nga dili mo makapalangit, di kayi. Mao mga mga butang nga dili mo makapalangit, ayaw na lang buhata. No, mga kaigsunan. E kitambagan man ta sa Ginoo, atong likayan ang buhat sa kalibutan. Kaya ang sa kalibutan lamang. Kung kisa itong nahigugma sa kalibutan, ang gugma samahan wala kaniya mga kaigsunan. Sumala mga kaigsunan, nilitak na sa kabuntagon, ang among gibilinan, nakita ang tanan na amatay sense of humor. Atong gamito ng atong sense of humor in an appropriate way. In a Christian way. In a Seventh-day Adventist way. Aron nga ang atong pagkunikta sa Ginoo, ang atong pag-alagad sa Ginoo, dili maputol. Makaranto ka sa langit nga magmalipayon, nga makakaunta sa punuan sa kinabuhi nga gihatag sa Ginoo. So mali ang basahon, it is better to hear the rebuke of the wise than for a man to hear the songs of fools. For the cracklings of thorns under a path, so is the laughter of the fool. This is also vanity. So, ang Ginoo mga panalangin ka nato itak na sa kabutagon o Happy Sabbath.